So yun nga, as a mother with a child having an autism disorder, kailangan pag-aralan yun. Kailangan ko harapin. And I need to grow with it. And for having that, I think Ivana is my roots. Why? Sabi nga nila dun sa quotes, when the roots are deep, there is no reason to fear wind or storm. So I refer storm sa mga tao na umuusga sa kanya. At dahil nga matibay si Ivana, so I keep growing din as a mom. I'm be like a tree, stay grounded, connect with the roots. And the roots is my daughter. Has to say, kasi sanay na ako. Sabi ko nga, iiyak ko lang yan. At pagkatapos laban ulit. Hindi makakatulong sa'yo at sa anak mo kapag pinakinggan mo lang. Makaka-apekto pa yun sa'yo emotionally. Na makaka-apekto din yun sa anak mo kapag down na down ka, ganun. Kahit wala siyang bait, makaka-apekto yun sa kanya. Kaya yan, lagi ko sinasabi, iyak. Tapos pagkatapos, pahit luha, laban ulit. It is truly amazing how a mother raised a child, simula sa pagbubuntis hanggang sa mga anak. This is what a mother can sacrifice. You know, Kaozom, the hardship doesn't just stop right after giving birth. In fact, the journey has just begun. What's up mga Kaozom? Kumusta sa mga Ozom listeners natin from all over the world, kung saan man nakakarating ang podcast natin? For today's episode, another awesome story are about to be heard. It's a story about a mother's undying love and support for her child. This awesome mother captured our heart and inspired us through her journey of figuring the world of motherhood and understanding the world beyond the spectrum. This is the story of awesome mother, named Abigail. She graduated from Mindoro State University, Bungabong Campus, formerly known as Mindoro State College of Agriculture and Technology, with a degree of Bachelor of Secondary Education, major in Biological Science. Now, she is a full-time awesome mom of Ivana Gale. I am Awesome Katok, Ven Ven. Together, we listen, we share, and we talk. This is Awesome Talk Beyond the Spectrum Podcast. Matagal na nating inilalaban ang tinig ng mga exceptional children. Ang advokasya na magkaroon ng bukas at inklusibong Pilipinas para sa lahat. Walang maiiwan at patuloy na magiging boses sa pagtuklas ng makulay at makahulugang buhay. Nilaunch natin ang podcast na ito para maging safe space at ituloy ang ating nasimulan. Ngayong araw, panibagong istorya ang ating maririnig. Madami ng kwento at nagpaantig sa ating mga damdamin, mga tagos at haplos pusong kwento hango sa totoong buhay. Matagal nang nakikinig sa ating segment si Kaozom Mom, Abigail de Chavez. Ngayon, may lakas ng loob siyang i-share ang kanyang life experiences and journey being an awesome mom. Gaano ba kahirap magpalaki ng anak ngayon sa Pilipinas? Anong sakripisyo ang kailangan para masabi mong mapalaki mo ang iyong anak ng maayos? Katulad ng sinabi nila, hindi natatapos ang paghihirap ng isang ina pagkatapos ng mga anak. Bagkos, ito pa lamang ang simula. Sa kasalukuyan, ang anak ni Awesome Mother na si Awesome Ivana ay nasa 6 na taong gulang pa lamang. Sa loob ng 6 na taong nakalipas, hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. Madaming luha ang pinahid, madaming gabi ang lumipas na puro tanong at gabing puno ng dasal na sana isang araw maging maayos ang lahat. Si Awesome Ivana ay malusog na bata. In her first and up to 3rd months, ay masasabing normal at walang iniinda ang bata. Masaya, simple at payapang pamilya. Hanggang sa sumapit ang 4 na buwan, mga ka-Awesome Talk, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng episode ng seizure ang anak ni Awesome Mother. Nakakakaba ang tagpong iyon, nakakadurog ng dibdib, may kurot sa puso ang nararamdaman ni Awesome Mother habang nakikita ang ganong kalagayan ng anak. Hindi lang isang beses ito nangyari at nasundan pa ng paulit-ulit.
At sa paulit-ulit na yon, pinagdarasal ni Ozo Mother na sana tatagan pa ng anak niya. Lumipas ang 1 taon si Ivana. Sa oras na yon ay na-diagnose na din siya ng may epilepsy. Mga ka-Ozom, nagkaroon na din siya ng medication. Mabigat na dagok na ito sa pamilya ni Ozo Mother. Subalit iba din pala sumubok ang tadhana. Habang lumalaki si Ozom Ivana, tila nahuhuli siya sa development kumpara sa mga kasing edad niya. Subalit bulag si Ozo Mother upang maisip na ang mga ito ay posibleng manifestation ng isang sakit. Sa katunayan, nagtataka si Ozo Mom kung anong meron sa kanta ni Lani na Malibu Nights kasi tuwing nagtatantrum si Ivana at naririnig niya ito ay tila pinapakalma siya nito. Mahilig si Ivana manood ng Cocomelon, pero higit doon, mahilig din siyang makinig ng mga music. Isa pa, alam ni Ozo Mother na may particular na sa ulong tunog si Ivana lalo na sa mga nursery rhymes na pinapatugtog niya. Hanggang sa isang araw, may bumisitang pinsan na nurse si Ozo Mother. Abigail, bakit ganoon Neng? Parang may something kay Ivana. At doon, nagkaroon ng eye-opening call si Ozo Mother. Nahala, bakit nga kaya ganoon ang anak ko? Tumutugma ang mga tanong na iyon sa kanyang mga napapansin. Si Ozom Ivana ay tila ilag sa eye contact. Bihirang pagkakataon niya lamang ito makitang makipag-eye to eye sa kanya. Isa pa ay may mga repetitive behaviors siyang ginagawa, tulad ng pagdampot ng gamit at itatapon ito. Mga attention to details tulad ng kulay at patterns na gustong gusto niya. Nung i-google ni Ozo Mother ang mga symptoms na mayroon ng kanyang anak, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Autism spectrum disorder? Bakit ganun? Lahat ito ay ginagawa ng anak ko. Doon, nagpasya na si Ozo Mother na dalhin si Ivana sa professional para malaman ang sagot dito. Panibagong dagok ang dumagaan sa kanila. Na-diagnose din si Ivana na may autism at eventually ay nagkaroon na din siya ng medication. Kailangan ni Ozo Mother ang lakas ng loob para iproseso ang lahat. Paano niya ito tatanggapin? Hindi pala ito basta sakit tulad ng lagnat na isang paracetamol, konting oras lang ay gagaling na agad. Panghabang buhay pala ito, pero nanaig ang tapang, katatagan at determinasyon ni Ozo Mom para sa kanyang anak. Hindi naging madali ang proseso pero sinusubukan ni Ozo Mother. Utay-utay ay nagkaroon ng improvements. 6 na taong gulang na ngayon si Ivana pero kung tutuusin ay mas bata pa dito ang kanyang utak at paraan ng paglalaro. Paano mo sasabihin sa anak mo na mauunawaan niya na hindi lahat ng gusto mo ay pwedeng makuha at gawin? Sa tuwing nagkakaroon ng tantrum si Ivana, sa tuwing gusto niyang kunin ang gamit para itapon o kaya ay putulin, nagiging maagap si Ozo Mom sa paraan ng kanyang gagawin. Sa tuwing mayroong impulse si Ivana na magtatantrums or gawin ang bagay na gusto niya, ay hanggat maaari ay ginagawitan ito ni Ozo Mom ng reinforcement, kung saan pinapasyal niya si Ivana sa labas upang pansamantalang mawala sa isipan niya ang gusto nitong gawin. Hindi angkop sa sitwasyon ni Ivana ang pumasok sa paaralan dahil sa posible na matrigger ang epilepsy niya sa stressful environment. Enroll si Ivana sa SPED at homeschool siya. Every Friday ay bumibisita ang guro sa kanya, hindi tumatagal ang 15 minutos ang session sapagkat mabilis mainip ang bata. Para maging consistent sa ginagawa ng teacher, tinutuloy ni Ozo Mother ang ginagawa ng guro. Para mas lalong maging epektibo ito, ginagamitan niya ito ng positive reinforcement kung saan palaging pinipraise si Ivana sa tuwing may mga tamang sagot siyang nagagawa. Hindi biro ang magkaroon ng isang anak na may ASD because it can really affect the well-being of a mother physically and mentally. At noong nalaman ni Ozo Mom ang dinadalang kabigatan ng kanyang anak, ay naroon ng bahagyang kirot sa kanyang puso. Tumutusok at di malaman kung ano ang dapat maramdaman sa tuwing nakikita niyang nagsasuffer ang kanyang anak sa episode ng seizure. Bukod kasi sa pagkakaroon ng anak na may kondisyong di pangkaraniwan, ay naroon din ang kanyang karamdaman na binabata niya sa kasalukuyan na tila nagmamanifest ang stress sa kanyang physical health. Her life is never easy, but her heart never give up along the way. A truly phenomenal mother. And seeing her son suffering from the condition and at the same time, the judgment of people who never know the odd feeling of being a mother of an exceptional child, it seems unbearable. But you know she bears, mga ka-Ozom.
The torment is there. Sabi pa nga na, nandyan yung feeling na down ka. Kinukumpara yung anak niya sa ibang bata at nilalabel sa katawagang hindi akma sa kondisyon ng kanyang anak. Nung kinakausap ng aming team si Kaozo Ma'am, mararamdaman mong nagpipigil siya ng luha. Pero siya na nga ang may sabi, iyak, pahid luha, tapos laban ulit. Lalo nung time na sinasabihan ang kanyang anak na walang future ito. At hindi niya makapa kung ano ang dapat isagot. Masakit. Masakit para sa kanya. Masakit para sa isang nanay. Nung tinanong namin siya kung ano ang mararamdaman niya o nararamdaman niya sa kanyang karanasan at paano niya ito nalalagpasan, ang sabi sa amin ay masaya at malungkot. Masaya sa mga paunti-unting emosyon na ipinapakita ng kanyang anak na kung dati ay hindi ito nakakabasa ng emosyon ng iba. At sa kakarampot na pagbabago ay masaya siya. At malungkot. Malungkot dahil wala ng lunas ang ganitong kondisyon. Sobrang hirap is understatement to describe being an awesome mom. Patience, iyan ang unang punto na sinabi ni Awesome Mom na natutunan niya sa pagpapalaki kay Ivana. Ang unang hakbang ay unawain mo siya para maintindihan mo at matagpuan mo kung ano ang kailangan niya. Nanay ka, may kung anong koneksyon ang dumadaloy sa inyong dalawa na hindi man nakikita ng mga mata ay ramdam ng puso. Patience, dahil paano mo ipapakalma ang anak mong umiiyak at nagtatantrums kasi gusto niya lamang umiyak? Paano mo ipapaunawa sa kanya na hindi tama ang kanyang ginagawa? Pero lahat ng yan ay nalampasan ni Awesome Mom. Natutunan din ni Awesome Mom ang maging private sa buhay niya. Labis niyang nauunawaan ang kahalagahan ng buhay na tahimik. Kapag konti ang may alam, kaunti rin ang makikialam. Mas madaming nasasabi ang ibang tao. Bagkus mas pinili ni Awesome Mom na magkaroon ng support system sa mga piling kaibigan na meron siya. Dito, nasasabi niya ang mga bigat na dinadala upang sa ganoon ay maging magaan ito without the fear of being judged. Pero sa lahat ng pinagdaanan niya, ang pinakang greatest lesson ay mas lalo niyang minahal ang kanyang anak. Sa paraan ng pagsambit niya sa mga katagang ito, ay ramdam ng aming timang abot langit na pagmamahal ni Awesome Mother sa kanyang anak. Isa sa mga realization niya sa mga pinagdaanan niya sa buhay ay ang salitang naiintindihan kita. At paulit-ulit na salitang ginagamit upang makisampatya sa hirap niya. Walang masama sa pakikisimpatya, pero naniniwala siya na hindi mo maisusuot ang sapatos ng iba na hindi tugma sa iyong paa. Kahit na isuot mo ang sapatos ng iba, kung hindi naman ito sakto sa iyo, ay hindi mo madadama na para sa iyo to. Hindi na ito tungkol sa sapatos. Minsan, hindi naman natin kailangan maintindihan tayo. Ang kailangan lang natin ay ang tanggap tayo. Hindi nawawala ang mga posibilidad at katanungan na pilit bumabagabag kay Awesome Mom. Sa mundo ay alam nating may mga bagay na hindi maiiwasan. May kasabihan nga na kapag ang asawa namatay, ang tawag sa naiwan ay biyudo o biyuda. Kapag ang anak namatayan ng magulang, ang tawag sa kanila ay mga ulila. Pero kapag ang magulang namatayan ng anak, anong tawag sa kanila? Wala. Walang salita ang pwedeng maglarawan sa sakit na nararamdaman ng isang ina. Pero mas natatakot si Kaoso Ma'am sa dalawang bagay. Ang una ay ang katanungan na papaano si Ivana kapag wala na ako sa mundong ito. Isang tanong na nag-uukit ng marka ng sakit, lungkot, pangungulila at pangamba. Ang ikalawa ay ang takot. Ang takot na maging subject of abuse ang kanyang anak. Bilang isang babae, hindi maiwasan ni Awesome Mom na hindi mangamba sa posibilidad na maabuso ang kanyang anak, lalo't babae ito at maaring samantalahin ang kanyang kalagayan o kondisyon. Aniya, isang traumatic experience ang kanyang naranasan na lubhang nagpabuhay ng takot na ito sa dibdib niya. Saksi mismo ang kanyang mga mata kung paano ang ginawang bagay ay below the belt at kahit sinong nanay ay magagalit at masasaktan sa ganoong pangyayari. Iyon ang dalawang bagay na lubos na kinatatakutan ni Awesome Mom para sa kanyang anak. Isa sa mga mahirap na kalaban ni Awesome Mom Abigail at anak niya na si Ivana ay stigma. Especially yung misinterpretation ng general public regarding mental disorder. May mga pagkakataon kasi na kinukumpara ng ibang tao si Ivana sa iba. Na although, sabihin na natin na pareho sila ng age ni Ivana, ay hindi naman sila parehas ng sitwasyon ng bata.
Ang mga ganitong bagay kasi ay napakamali. Especially tayong mga matatanda ang dapat mas nakakaunawa dun sa sitwasyon ng bata. Isa pa rito ay yung mga pagkakataon na dinadiagnose ng ibang tao yung kondisyon ni Ivana. Inuulit ko, ito ay napakamali. Kasi unang-una, wala silang expertise and knowledge regarding sa pagdadiagnose ng case. Tsaka hindi tama yung lagyan mo ng label yung kondisyon ng isang tao, lalo na kung mali naman yung mga sakit na nililabel mo sa kanya. Ang mga bagay na ito ay nagpapakita lamang ng kakulangan at misconceive yung general public when it comes to mental disorder, na dapat bigyang pansin ng government as well as yung concerned agency. Every one of us has high hopes and dreams for our future. Sino ba naman kasi ang may ayaw na maganda at maayos na buhay? Ganito din ang nararamdaman ng ating ka-awesome Ma'am Abigail. Wala siyang ibang hiling kundi gumaling ang kanyang anak sa kanyang condition, especially yung epilepsy ni Ivana. Although yung ASD is relatively present na for the rest of her life, may improvement lang yung condition ni Ivana is more like a dream come true na sa ating ka-awesome ma'am. Isa pa sa mga dreams and hopes niya for future ay yung pagkakaroon ng good health. Health is wealth, ika nga. Kasi yung benefit of having a good health is hindi lang beneficial para kay ka-awesome Ma'am Abigail. Kung mayroon siyang good health, mas maaalagaan niya yung mga taong mahal niya sa buhay, particularly si Ivana. Ang message naman ni ka-awesome Ma'am with the same case is just to keep going if you know you are doing enough. Ito ang mga katagang iniwan ni ka-awesome Ma'am Abigail. Pinapaalala lang nito na as long as may ginagawa ka, kailangan mong magpatuloy sa buhay. Hindi nagmamatter kung gaano kalaki o kaliit yung nagawa mo. Ang importante ay yung ginawa mo yung best mo at wala ka na sa sitwasyon mo kahapon. Mga ka-awesome, alam nyo ba na ayon sa pag-aaral ng epilepsy at autism spectrum disorder ay madalas na may kaugnay na kung saan ito ay tinatayang nasa 20 hanggang 30% ang posibilidad na magkaroon ng epilepsy ang mga tao na na-diagnose na may ASD. Marahil, isang malaking tinik na mga magulang na nakakaranas nito ang makitang kanilang anak na nagdurusa sa ganitong sitwasyon tulad na lamang ang naranasan ng isa nating ka-awesome ma'am. Kaya naman, mahalagang malaman natin ang mga early interventions upang mabawasan ang posibilidad ng pagkakaroon ng ganitong kondisyon. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng regular prenatal check-ups para malaman ang lagay ng kalusugan ng bata, pag-iwas sa pag-iinom, paggamit ng droga at paninigarilyo. Makakatulong din ang pag-iingat sa maaaring mga aksidente tulad ng pagtama ng ulo sa matitigas na bagay na maaaring makaapekto sa pag-process ng utak. Bilang karagdagan, kung sakali man na sa kabila ng hindi inaasahang pangyayari, bilang magulang, sikapin nating lawakan ang ating pag-iisip at ihanda ang ating sarili sa pagharap sa anumang mga pagsubok na ito. Mahalaga din na maging bukas tayo sa pagtanggap sa kung anong naging resulta at huwag magbulag-bulagan sa mga bagay na ating nasasaksiyan sa ating mga anak. Huwag isang tabi ang mga nakikita natin bagkos makipagtulungan tayo sa mga profesional upang mapaunlad at mabawasan ang bigat ng kondisyon ng mga bata. Bilang mga magulang, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman sa mga mahalagang bagay. Lagi nating tatandaan ang kasabihan na, prevention is better than cure and the future of our children depends on the actions we take today. Tunay na dapat may pagkilala sa mga awesome mom natin around the world. They deserve a medal for being an awesome and best mom. Personally, I want to thank our awesome mother, Abigail, for having the courage to share her story. Her journey has never been easy, but she conquered the fear and everything. Salamat ng marami sa iyong kwento. Tunay na ang katatagan mo ang nagpapakita kung bakit si Ivana ang iyong roots. Despite of the storms, you remain undefeatable because you knew na malalim ang paglago mo dahil malalim ang pagmamahal na ibinigay mo sa iyong anak. I wish you all the best for you and for your family. May all the blessings come to your home. And to our ka-awesome talks, salamat din sa patuloy na pagsuporta at pagsama sa amin sa advokasya na ito. Nawa ay patuloy tayong maging liwanag sa dilim. Remember that mental health matters. You and your stories are matters. Because here, we listen, we share, and we talk. Again, I am your ka-awesome talk, Ven. And this is Awesome Talk Beyond the Spectrum Podcast.